Kiara, nasaan ako? Nasaan tayo? Saan pa nga ba? Hindi, nandito pa rin tayo sa sementeryo. Ka nababagan. Ginawa mo sa akin. Napakawalang hiya mo talaga. Alam mo na, maraming desperado dito. Abutan mo lang ng pera, gagawin na nila lahat ng gusto mo. Eh, eto. Nagpahukay ako para sa'yo. Nililinis ko nga lang eh. Napakahayop mo talaga. Okay na yan, Nay. Total, lagi ka naman nandito, di ba? Binibisita mo yung tatay ni Ate Vanessa. Oo, yan. Malapit na kayo magsama. Napakahayop mo, demonyo ka, bata ka. Tulong! Tulungan niyo ako! I knew it! Sinasabi ko na nga ba may pagka-con artist yung Angel Kiara na yan, kaya pala. Kaya pala, simula pa lang, inis na inis ako sa kanila. Wait lang. Kung siya ang totoong Kiara, nasa na kaya yung totoong Angel? Yung totoong kapatid mo? Yun ang di ko alam. Panibagong paghahanap na naman to. Pero, posibleng buhay pang totoong Angel. Lorraine, posibleng buhay pa yung totoong kapatid ko. Pwedeng mabuo kami ulit. Sana lang hindi nakasabot yung peking Angel na yan. Pero Besh, unahin mo munang harapin yung peking Angel na yun. Tapos mamaya na yung reunion yung totoong magkapatid. Siguraduhin ko na mawawala na sa buhay ko at ng pamilya ko yung pesting Angel na yan. Este, Kiara, sino man siya. Napakawalang hiya mo! Kanino pa ba ako nagmana? Di ba sa'yo din? Napakahayop mong bata ka. Napakawalang hiya mo. Bakit parang gulat na gulat ka? Nahayop ako at walang niya akong anak. Hindi naman ito yung first time na gusto kang patayin ng anak mo. Naaalala mo ba, Nay? Nung sinunog ka ni Ate Angel. Hindi na ako papayag na saktan niyo ako ulit! Wala akong pakialam! Wala akong pakialam! Ay, wala akong paki! Wala akong pakialam! Ano? Ayoko na! Bangka! Ano ba, Nay? Sige! Sige! Ayoko na! Lala ka talaga! Ano ba? Miss ko? Ha? Ayoko na! Wag! Hayaan mo masulag ng diwanyong yan. Nakalimutan mo na ba? Sobrang sama ng inang yan. Pero kawawa siya, di ba? Hindi ka mag-iisa. Tingnan mo ako sa mata. Nandito ako. Ako at ikaw, ang tunay na magkakampi sa mundo. Kapitbahay! Kapitbahay! Tulong! Tulong! Kaya lang pumalpak si ate. Nakaligtas ka pa pala sa sunog. Kaya ngayon, tatapusin ko yung sinimulan niya. Tsaka hindi kita papatayin. Diretsong libing ka na. Kung alam ko lang na magiging ganito kayong magkapatid, sana pinalaglag ko na lang kayo. Sana hindi mo na lang kami binuhay. Kasi hindi mo naman kami kayang mahalin eh. Pero okay lang. Kasi nandiyan naman si Ate Angel eh. Siya lang yung kakampi. Siya lang yung pumukpok sa akin. Wala na si Inay.
Tigilan mo na nga kakaiyak mo. Dapat nga mag-celebrate tayo. Mas malaya na natin magagawa yung mga gusto natin. Wala nang kontrabida sa buhay natin. Malaya na tayo. Pero hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Ba't ako magsisisi? Deserve niya na yun nangyari sa kanya. Tagal din nating tiniis yung pananakit at pangmamaltrato niya. Pero paano na tayo ngayon? Akong bahala sa'yo. Promise, Ate Angel? Oo. Aalagaan at mamahalin kita, Kiara. Aalagaan at mamahalin kita, Kiara. Sinungaling! Tulad ka rin ni nanay. Bakit ano bang ginawa niya sa'yo? Pinabayaan niya ako. Pinabayaan niya ako! Dumating si Ate Vanessa. Akala ko siya na makakapagpabago sa akin. Akala ko mararanasan ko ng pagmamahal ng isang kapatid. Akala ko magkakaroon na ako ng isang pamilya. Sino ka? Ako si Vanessa Sanggalang Panganiban. Anak ako ni Eugene Sanggalang, tatay niya. Grabe, ate. Ang ganda ng bahay mo. Naku, hindi maliit na pundar lang namin to ni Marco. Tsaka mas maganda kung mamimit mo yung mga bata. Tsaka si Marco, pauwi na rin yun. I have a younger sister, and that's Tita Angel. Hello, mga pamangkin ko. Huwag kayong matakot sa akin, ha? Hindi ako nangangagat. Kaya ginawa ko ang lahat para mahalin niya ako. Nakakaloka. Ang tagal tayong nauto nung peking angel na yun. Kalain mo yun? Pinaniwala niya ako, nakadugo ko siya. Diyos ko. Bes, don't blame yourself. Kahit sino naman mauuto talaga, isipin mo ha, nagpa-DNA test na kayo. Tapos nag-match. Alam mo, ngayon na mas kilala ko na siya, posibleng peke yung DNA test result na nakuha ko. Pati nga DNA test namin, pineke ko. Para palabasin na magkapatid kami. Inagahan at inabangan ko yung courier doon sa office ni Ate Vanessa para maunahan ko yung pag-receive sa DNA result. Tsaka kuya, para kanino yan? Kay Miss Vanessa Sanggalang. Hindi. Empleyado ako dito. Ganun ba? Sige. Salamat. Siyempre, pinagaya ko yung dokumento dyan sa tabi-tabi sa Maynila. Kaya parang totoo na rin yung result na nabasa ni na Ate Vanessa. Ayun, instant sisters na kami. Pero mas malala si Ate Vanessa kesa kay Ate Angel. Dahil trinaitor niya ako. Tinaydor niya ako! Tinaydor niya ako! Magaling manloko at magmanipulate yung angel na yan. Kiara, whatever. Pero buti na lang dahil kay Ate Vanessa. Nakilala ko si Miguel. Pwede mo rin naman ako maging mommy eh. Habang wala si Ate Vanessa, ako na lang muna ang papalit, ha? Aalagaan kita. Huwag mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaan na masaktan ka. Kaya may chance pa rin ako magkaroon ng normal na pamilya. May chance pa rin ako
Nakita ko na yung mga pinuntahan ni Vanessa. She's nowhere to be found. O ano? Masaya ka na sa ginawa mo? Pinatakas mo si Vanessa? Pati tayo na sa stress eh. Enough. Let's just do our best para mahanap si Vanessa. Eh kuya, si Ate Angel ba? Kamusta? Nahanap raw ba niya si Ate Vanessa? Hello, Angel. Kamusta? Kuya, hindi ko pa kasi nahanap si ate. Pati yung mga medic, hindi pa nila nakikita. Pero huwag ka mag-alala, uwi naman na ako eh. O sige. Ano? Ha? May final message ka ba? Bago ka ilaglag dyan sa hukay? Ano? Wala ka bang bilin? Huling bilin? Hindi ka ba magmamakaawa? Sagot! Nina. Hindi na ako magmamakaawa. Alam kong huli na ang lahat. Pero Kiara, tatandaan mo to. Susunod ka rin sa amin ni Angel. Magkikita-kita tayo sa impyerno! Mamamatay ka na nga lang. Hindi mo pa rin ako kayang mahalin. Kaya tama lang yung gagawin ko. Paalam na eh. Stay away from her. Bakit, kuya? Bakit mo ako pinapaliw kay Mikay? Eh, wala naman akong ginagawang masama. Tusong kalaban niyang si Kiara. Pagka sumugod ka doon ang wala kang dalang ebidensya, babalik na rin ka niya. Wala na, bigla lang ako. Kuya, may problema ba? Binilinaw ko kasi si Mikay kanina na gawin yung assignments niya. Eh, nung nakita ko na parang nagkakwentuhan lang kayo, uminit yung ulo ko. Sure ka ba na yun lang yung dahilan? Oo, Angel. Pasensya ka na rin, baka dala lang to ng stress sa pagkawala ni Vanessa. Anak, sorry din na. I didn't mean to scare you. Sorry din po, Daddy. Tsaka, wag na po kayong magalit kay Tita Angel. Tutulungan niya nga po ako sa project ko eh. Ako na lang tutulong mamaya sa assignment mo, ha? Malapit na kasi mag-Angelus, kailangan nila magdasal. Pasok ka na sa loob, anak. Sunod ako. Sige pa. Angel, baka hinahanap ka na rin ni Mama. Parang may nag-iba kay kuya. Ano? Hindi ko alam, pero may nag-iba sa kanya. Hindi ko alam eh, pero alam kong nag-iba siya. Iba kasi siya makapagsalita sa akin, tapos iba rin siya makatingin. Tsaka hindi naman niya ako pinagtataasan ng boses dati. Nagtatampo ka? Yan yung problema sa'yo eh. Masyado kang sensitive. Maliit na bagay pinapalaki mo. Ganyan ka rin kay nanay dati. Pwede ba? Huwag mo na siyang ipaalala sa akin. Wala siyang kwentang ina. Kahit nasa panganib na yung buhay niya, pangalan mo pa rin yung mukhang bibig niya. Paparamdam ko sa'yo lahat ng ginawa mo sa akin. Pagbalik ko, paplansyahin natin.
Umaasa siyang ililigtas mo siya. Kahit ako'y nandoon, iba pa rin yung hinahanap niya. Tapos, nagtampo ka. Pinabayaan mo siya. Ayun! Nakatakas! Nasabi lahat kay Vanessa yung totoong pagkatao mo. Galing! Kung gusto mong manalo sa larong to, kailangan mong tibayan ang puso mo. Huwag kang nagpapa-apekto sa kinikilos ng mga tao sa paligid mo. Lalo na kay Marco. Oras na 11 ka niya. Susunod siya kay nanay. Sigurado ka bang di nakahalata yung Kiara na yan? Parang di na siya masyado nag-uusisa. I think nakumbinsi ko naman na siya. Pero love, huwag ka pa rin mangkumpante ha. Expert sa pagsisinungaling yung babaeng yan. And it takes one to know one. Kaya, tuloy mo lang yung pagpapanggap mo, okay? Love, it's not that easy. Kanina parang gusto ko na siyang sakalin eh. Lalo na pag naiisip ko yung ginawa niya kila Dad at Luigi. Parang gusto ko na rin siyang patayin. Love, huwag kang tumulad sa kanya. Tiisin mo lang. Let her feel like she's in control. Na nauuto ka niya. Kasi kapag kampante siya, doon siya nagiging careless. Kapag naging careless si Kiara, magkakaroon ka ng opportunity to get something na magiging DNA sample niya. We need that para patunayan na hindi talaga siya si Angel Sanggalak. Ano, masarap ba? Titikman ko pa lang. Ang sarap. Alam mo, Angel, I am so excited for your induction. Nako, alam mo, kapag naging bahagi ka na ng Ladies of the Immaculate Heart, your life will change forever. Ako, tita, maraming salamat po talaga, ha. Gusto ko lang naman po kasi maging proud na po talaga kayo sa akin. Tsaka kayo na lang yung natitira kong pamilya. Angel, ma. Hinahanap ka ni Mikay. Nodo kayo ng favorite show niyo. Ay nako, nag-promise ako sa apo ko na magbabanding kami. Excuse me, ha? Angel, ba't di ka na lang din sumama ron? Sure ka ba, kuya? Baka naman kasi magalit ka na naman tulad kahapon. Hindi na maulit yun, Angel. Alam ko namang ikaw yung naging kasama ni Mikay nung nawala si Vanessa. Mas komportable ako kasi ikaw kasama ni Mikay. Salamat, kuya, ha. Malaking bagay ito sa akin. Sige, puntahan ko na si Mikay. Okay. Siguradong makukuha na namin ang DNA ng babaeng to. Mapapatunayan ng hindi siya ang totoong Angel. Ay, teka yung tumbler ko. Kuya, anong ginagawa mo? Kuya, may hawak ka ba? Kuya, may hawak ka ba? Kuya, ba't ayaw mo humarap sa akin? May tinatago ka ba dyan? Wala. Wala akong tinatago. Ano ba? Kuya, yung hikaw ko. Yung hikaw ko. Kasi feeling ko dito ko na misplace kagabi. Kaya pinapacheck ko, diba? Parang wala naman kami nakitang hikaw dito. Baka naiwan mo sa ibang lugar. Oh, baka nga. Sige, I'll just keep looking, ate. Sorry, Kuya Marco, naabala pa kita. Iwan ko lang yung tumbler.
Ha? Lexi, muntik na ako doon. Lexi, salamat. Tinawagan ako ni Ate Lorraine. Sinabi niya sa akin tungkol sa plano niya ni Ate Vanessa. Kuya, sorry. Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo na alam ko na yung sikreto ni Ate Vanessa. Kuya, I didn't know how to tell you without overcomplicating things. It's okay. Naintindihan ko. Lexi, pero next time, ako na lang ang haharap kay Angel. Ayoko pati ikaw madamay pa. But kuya, I can help. Mas madali kung dalawa tayong nagbabantay sa bawat galaw ni Angel. At kung ano man yung pangalan nun. Lexi, no. Delikado si Angel. Ayoko pati buhay mo malagay sa panganib. Pero kuya, I can take care of myself. Hindi na ako bata. Lexi, hindi to usaping bata o matanda. Usaping life and death to. Okay. Kung gusto mo talaga makatulong sa akin, ikaw na lang magbantay kay Mikay habang wala ako. And let me handle that imposter.